Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Gab. Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kong updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng Facebook, ayan, i-message niyo na lang ito, okay? So, tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Ayan, so ingat tayong lahat guys, ang lakas ng ulan ngayon. Lalo na sa lugar na binabaha. Actually, kakatapos ko lang panoorin yung sa MNK, yung Luneta, no? Sobrang nahabag ako. So kung ikaw medyo nagda-down ka ngayon, isipin mo na lang na kahit papano is grateful ka kung ano mang meron ka ngayon. Hindi para ikumpara yung sarili natin sa mga mas mababa sa atin, kundi para i-appreciate mo yung mga blessing na meron ka ngayon. Okay? Blessed kasi may nasisilungan ka, blessed kasi nakakakain ka. So lahat ng bagay na meron ka ngayon na hindi mo guys na-appreciate, tignan mo na lang siguro din yung bright life of life, no? Bright side of life. Bright light. Bright side of life. Okay, so by the way, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanino pong love reading itong masasagap natin ngayon. Meron tayong religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, so ang pinapakita sa akin dito guys, posible no na nasa healing process ka ngayon and parang nagkakaroon ka ng awakening, especially yung kadil mo is parang magkaiba kayo ng relihiyon, pwedeng magkaiba ng lahi. So yun yung pinapakita sa akin dyan guys. Okay, tignan pa natin. And I think okay din naman tong relationship na to. Ito, romantic feelings. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. So, isa sa nagiging conflict yun ng person mo, mataas yung chance na magkaroon kayo ng problema sa pera, no? Baka nangyayari na siya ngayon. Yung iba sa inyo guys, pwedeng LDR kayo. Okay? Pwedeng LDR kayo ng person mo at isa sa nakaka-apekto sa inyo is yung sa inyong love life is yung distance sa isa't isa. Ayun guys, ingat tayo. Again, no, ingat tayo. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Ayan, naanggihan nga ako dito. Punasan ko lang guys. Okay. So, tignan natin. Love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. So guys, meron tayong release your ex. Okay, so meron ka daw kailangang i-release na sa buhay mo. And isa na dito guys is yung iyong ex-person. No? Pwede kasi ang laking impact sa'yo nung mga ginawa niya sa inyo. Pwedeng cheating, tapos parang napanghinaan siya guys ng loob. I think nung mga panahong naghihirap kayo pagdating sa pera, parang sinabayan pa niya guys ng problema. Like, nagkaroon ng pag-cheat, no? Parang hinanap niya pa rin guys yung affection sa ibang tao. Mas yun ang nakita niyang solusyon para makaalis dun sa kahirapan. Okay, so tignan pa natin guys. So malinaw yung pinapakita rito na yung person mo, natukso siya, no? Or pwedeng intention, no? Hindi parang kusang nangyari. I think intention niya talaga na masira itong relasyon na to. Dahil nga natukso siya sa iba.
Okay? Nakita niya na parang, naghihirap natin pamilyang to. So, kailangan makaisip na ako ng paraan para makaalis ka ganito klase ng relasyon. So, isa yun sa nakikita ko dyan, na parang, alam niya, wala siyang sense of responsibility. Hindi niya guys naiisip yung mga responsibilidad, responsibility niya doon sa relasyon, sa mga anak niyo. Sobrang betrayal yung ginawa sa inyo na tong taong to. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong reading. Kanina po itong love reading. So guys, meron tayong let go of control issue. So, guys, kung hindi na healthy, no, kung hindi na nakakabuti sa inyo, let go mo na. Lalo na sa mga in relationship ngayon, na nagtitiis pa dun sa person nila na sobrang cheater, no? Yung tipong hindi kayo guys tinutulungan sa financial nyo, umaalis siya eh. Okay, yung tipong parang sinisira ka pa nitong taong to. Kung makikita nyo guys, isa sa nagiging conflict nyo ngayon ni person is yung pangailangan sa mga anak niya. No? Kung may mga anak kayo, posible na hindi siya nagpo-provide ng maayos. Ikaw gusto mo nang umalis. Ayan no. Ang dami ng dahilan para umalis ito sa relasyon na to. Pero I think, hindi mo alam kung paano aalis din sa toxic na tao na to. Yung iba kasi guys, madaling sabihin eh, no? Na parang, ginaganyan ka na pala, ba't hindi ka pa umalis? Napakadaling sabihin eh. Alam niyo ang pinakamahirap umalis doon sa relasyon is yung na-attach ka na ng sobra doon sa person. Okay? Pag sobra na yung attachment mo doon sa person mo, yun ang mahirap alisin eh. Especially may mga responsibilidad pa sa inyo, no? Yung mga anak nyo. Tignan pa natin. I think yun yung isa sa mga kino-consider mo dyan. Sa ibang tao kasi ang daling i-judge na, sinasaktan ka na pala, ganyan, ba't hindi mo pa iwan, ang tanga-tanga mo, ganito. Madaling sabihin guys, no? Pero pag nandun kayo sa sitwasyon, ang hirap, lalo na pag wala kang sariling source of income, wala kang trabaho, tapos hindi mo rin guys malapitan yung pamilya mo, no? Kasi isa rin naman guys sa parang walang-wala yung pamilya. So ano yung mangyayari? Magtitiis doon sa taong yon na nakakapag-provide kahit maliit na halaga, tatanggapin. So yun yung nakikita ko dyan. May pagtitiis. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So, may naaalala ka siguro guys na ibang tao or pwedeng meron kang namimit na bago. Pwede nga namit mo na, no? May nakita ko ditong someone new na pwedeng tumulong sa inyo na makaalis dyan sa sitwasyon na yan. And hindi mo pa rin siguro guys kino-consider pa yung taong yun kasi pwede yun nga, na-attach ka tapos iniisip mo yung mga responsibility mo doon sa person mo and sa mga anak nyo. Kung wala naman kayo guys anak, pwedeng ang tagal na rin kasi na relationship na itong taong to at nakikita mo na yung mga red flag, nakikita mo na yung mga pangit na ginagawa sa inyo. Pero nandun pa rin talaga yung pagtitiis. Okay? Tingnan natin. Hindi na po itong love reading. Meron tayong let your friends help you. Reconciliation. Merong makikipag-reconcile sa'yo na ibang tao, someone from the past. Ito kasi guys, pwedeng karelasyon mo. Pero may nakikita kasi ako guys, reconciliation, someone from the past na pwedeng hindi ka naman guys nagawa ng masama, pwedeng bigla na lang guys nagkaroon ng ng ending. Parang walang malinaw na usapan ko bakit biglang nawala yung isa. So, pwede naman guys, ginos, no? Or pwedeng someone na kilala mo na talaga. Okay? So, yan yung nakikita ko rito. Titignan pa natin. Ayan, may makikipag-reconcile. Someone na parang gusto kanyang ialis dyan sa sitwasyon na meron ka ngayon. Gusto niya guys na bumalik sa buhay mo. Nakikita niya yung struggle mo, no? Yung iba sa inyo na pwedeng wala naman talaga kayong anak pa nitong person na nakikita natin dito na sobrang narcissistic, no?
Tignan pa natin. So, kung ano man ang status niya rito. Meron tayong very soon. So, huwag ka mag-alala. Mukhang malapit na rin. Okay. Meron tayong codependency. So, ikaw, ialis mo na rin, no? Ialis mo na rin yung sarili mo sa ganitong klase ng toxic na relasyon. So, parang alam mo yun, tulungan mo yung sarili mo. Hindi ka makakaalis yan kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. Parang kailangan mong magsumikap. Siyempre, kung titignan mo yung bright side of life, kung titignan mo kung ano yung kaya mong gawin, baka medyo dinedegrade mo yung sarili mo. Kung bakit parang hindi ka makaalis, no? Okay? So, titignan pa natin, guys. Okay, titignan pa natin. So, the energy ni person. Ano yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon? Siguro ito na lang gabitin natin, guys. Nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon? Meron tayong the Hierophant. So ito guys, taong iniisip mo ngayon, no? May naliliwanagan dito. Okay? So, feeling ko, itong taong to, may pag-travel papunta sa'yo. Someone new. Ito yung taong parang papalit dun sa person na narcissistic na kadil mo ngayon, no? Taong gustong tumulong para makaalis ka sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Okay. Tignan natin ano naman ang tingin niya sa iyo ngayon. Meron tayong the devil. So nakikita niya na nasa toxic ka ngayon. Nakikita kanya na parang bakit nagtitiis siya ganon? Siya sa ganon. Bakit napaka-toxic ng relationship nila? So napaisip siguro siya, na-experience mo kaya yun sa kanya. So past person itong nakikita ko guys, pwede kasing meron kang kadil ngayon na parang ang hirap i-work out, no? Mahirap i-work out. Pwede bago pa lang kayo niyan, itong person na kasama mo ngayon. Okay, kung ano mang status to, no? Pero nakikita niya na sa toxic tong relasyon na meron kayo ngayon. Okay, so tignan natin ano naman ang plano nitong taong to. Nine of Swords. So alam mo, may nakikita kasi ako dito guys, struggle. Naku, ingat ka, mukhang pag-aawayan ka, pag-aawayan ka, pagtatalunan ka, and nakikita ko sa person na to guys na parang hindi niya gusto yung nakikita niya sa sitwasyon na meron ka ngayon. Okay, may pagtatalo din sa inyo, yan, ex mo nga to guys. Yung struggle kasi rito guys, parang may pagtatalo pa rin sa inyo, no? Yung magiging outcome niya, gusto niyang bumalik, pero parang galit ka din dito sa taong to. Okay, kung ano man yung ginawa niya sa inyo, siguro sinisisi mo siya na ikaw ang dahilan kung bakit nalagay ako sa sitwasyon na to. Parang ganon. Okay? Tingnan pa natin. Outcome. Meron tayong 7 of Cups. So ito guys, option. Marami kang option. Marami kang pagpipilian, ba't mas pinipili mo dito? Ba't mas pinipili mo yung sitwasyong komplikado? Okay? Ikaw mismo kaya mong umalis dyan. Kailangan mo lang i-improve yung sarili mo. Zodiac sign. Zodiac sign sa side mo. Kasi itong person mo guys, sa pinapakita sa akin, marami siyang choice itong kasama mo ngayon. Okay, meron tayong Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Libra, and Aquarius energy. Meron tayong Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Cancer, and Aries. Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo, and Aries, Cancer energy. So, sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Sa side mo, nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Guardian of Swords, no? Nakikita mo napaka-cold na nitong treatment niya sa'yo. Nakikita mo na parang ang hirap nang i-work out itong relasyon na to.
Okay? Ayan. Basta ang cold nyo na. Ang cold nyo na dito. Tignan natin ano naman yung tingin mo sa person mo ngayon. Meron tayong the hangwan. Komplikado siya masyado, no? Like parang nakikita mo siya na someone na wala talagang plano. Um, nakikita mo na parang wala kang magiging future dito. Kung ano yung sitwasyon na meron kayo ngayon, parang hanggang kamatayan, ganun na lang talaga yun. Walang improvement. Okay? Tignan natin ano naman ang magiging plano mo sa connection na to. Ending, tower. So, tatapusin mo na. So, parang, yun nga, na-realize mo rin na parang papakatanga pa ba ako dito? Pwede naman ako umalis. Parang ganon. So, mas pipiliin mo yung peace of mind mo. Tignan natin, guys. Yung outcome, meron tayong Ace of Cups. So, mamahalin mo na lang din muna talaga yung sarili mo dito. Ayun, no? Parang, i-enhance mo yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo, and the magician kasi guys, mas mag-focus ka sa mga mas importante like sa kaperahan, sa career, kung ano ba yung mas makakatulong talaga sa inyo. Mas magpo-focus ka doon. Tignan natin, love advice. Meron tayong very soon. So darating at darating sa'yo yung tamang tao, but soon. Meron tayong trust. Yun nga lang, wala ka ng tiwala. Sinasabi lang dito guys, kailangan mong magtiwala ulit. Meron tayong new love, di ba? Para ka na sa bago. Message ni person mo sa'yo. Taong iniisip mo ngayon. Taong iniisip mo ngayon, ano yung message niya sa'yo? I hide material things. Materialistic ata yung person mo. The timing just wasn't right for us. So, ito yung taong nagle-let go na sa'yo. Meron tayong, I wish I had treated you better. So, yun. Nakikita ka niya na someone na parang hindi ka niya tinrato ng tama nung kayo pa. Okay? Or nung kayo pa. So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye.